Ito ho, lumutang na ho, ito pong si Senator Ramon Bong Revilla Jr. at kaugnay ng 2025 elections na kung saan ay hindi po pinalad na manalo. Ito pong si Senator Bong Revilla. Pero ngayon ho ay mukhang maghahain po sila ng kaso laban po sa ilang mga individual na di umano ay walang tigil yung ginagawang paninira sa kanya kung kaya't parang lumilitaw na natalo siya. At dito sa isyong ito mga kababayan ay ang binabanggit po ng kampo ni Senador Bong Revilla at sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun ay meron daw na parang isang na individual ho no na talagang pinroject po si Senador Bong Revilla. Pero nilinaw ho nito ni Attorney Fortun na wala raw pong kilalaman ang kampo na mga Duterte hinggil sa sinasabing di umani paninira laban po kay Senador Bong Revilla. So wala daw po dahil sa chinek na raw po nila at talagang inisa-isa yung mga sinasabing account na kung saan nagpapakalat di umano ng mga fake news at paninira laban po kay Senador Bong Revilla Jr. Panoorin po natin itong pag-absuelto ng abogado ni Senator Bong Revilla dito po sa pamilya Duterte. It was done by certain individuals. We don't know at this time if it is a coordinated or an orchestrated move. Anybody else? Yes. Attorney, ano po yung indications that led you to rule out yung involvement po nung Duterte group, as you said? Right. As I mentioned, when you try to take a look at the 5 to 10 individuals or personalities, titingnan mo din kasi kung ano yung leanings nila, no? Yung how the posts that they've been making in the past, who they are associated with, what kind of issues that they make comments on, no, on social media, and you will tend to see a lack of connection to the Duterte group. Madali naman gumawa ng ganun. Kasi, yung, kumbaga saan tawag nga doon, resibo di ba? Titingnan mo yung resibo Pag yung tao, makikita mo panayang defend doon sa Duterte, then you will get this idea that number one, that talagang purely pro-Duterte yan, or number two, na yan ay pinakikilos ng mga Duterte. Now, when you take a look at the personalities who have been involved in trying to malign Senator Revilla, you will see that wala yung connection na yon, no? That they were all definitely, hindi mo makita yung kulay green ba? O yun, hindi mo makita yung kulay green. So that's why as of now, what the camp of Senator Revilla is of the belief is that this is not an orchestrated move coming from the people who are aligning themselves with the former president or the vice president. Okay, maliwanag po, no? Binabanggit po ni Attorney Fortun, ang abogado po ni Senator Bong Revilla, na base po sa kanilang pag-aanalisa ay walang kilalaman ang kampo po ni dating Pangulo Duterte at VP Sara Duterte sa mga sinasabing pagpapakalat ng paninira laban po sa kanya, kung kaya't marahil ay isa po ito sa nakaapekto para matalo po siya sa nakarang eleksyon. So dito mga kababayan ay tila lumilitaw na ang gustong pagmintangan ng kampo po ni Senador Bong Revilla. Sabi po ni ni Attorney Raymond Fortun ay parang ganoon din parang mga kapwa kandidato At kanyang nilinaw kasi yung mga nasa balag ng alanganin din yung mula number 9. Mula number 9 at hanggang siguro isama ho natin na mula 9, 10, 11, 12. Kasi pang 14 ho si ayan tingnan nyo. Pang 14 po si Senator Bong Revilla Jr. Ayan. Di ba? So, binabanggit ho nila ng kampo ni Senator Bong Revilla na lumilitaw na parang basta malinaw ho, hindi po puro mga sa kampo ho ng mga Duterte. Pero ang binabanggit ho ni Attorney Fortun na parang ang lumilitaw yung mga kapwa kandidato. Yun po ang sumira
at talagang nagwakwak o inoperate ito pong si Senator Bong Revilla para malaglag po sa pang-12 mga kababayan. So ngayon, ito hong resulta ay pang-14 po si Senator Bong Revilla. So ulitin lang ho natin, ito yung final na resulta ng katatapos sa eleksyon sa pagka-senador. Ito, number 1 siyempre, ay ito hong si Bongo, pangalawa si Bam Aquino, pangatlo si Bato de la Rosa, pang-apat po ito pong si Erwin Tulfo, pang-5 Kiko Pangilinan, at pang-6 ito pong si Rodante Marcoleta, pang-7 Ping Lacson, pang-8 Soto, pang-9 Pia Cayetano, pang-10 Camille Villar, pang-11 Lito Lapid, at pang-12 Amy Marcos. So, tapos, ang pang-13 ay ito pong si Ben Bitag Tulfo. At ang pang-4 po ay ito pong si Senador Bong Revilla Jr. So, pang-5, Abi Binay. At pang-16 si Benhur Abalos. So, dito ho, kung babasahin nun natin yung binabanggit po ni Attorney Fortune na parang ang nanira sa kanila. At siyempre, kung mag-isaan, nagkagulangan ho yung mga nasa baba, no? Mula 9 hanggang 14. Kasi dikit-dikit ho talaga mga kababayan, no? At talagang mula yung rank ho nila, yung pang-siyam sa pwesto, hanggang no? So, sino-sino ba ito? O ito ho yung mga yung mga nasa rank, no? At 9, Pia Cayetano. Tapos, ang number 10 ho, ayan ho, di ba? Nakita niyo naman, number 10 ay si Camille Villar. Yan, no? Camille Villar, tapos Lito Lapid, pang-11, tapos pang-12 ay ito pong si Senator Amy Marcos. So, mamili na ho kayo. Ayaw ho nilang pangalanan kung sino ang kanilang hinihinala na nanira. Pero parang planado raw po na talagang siya po ay siraan at para siyempre, yung iba, magdadalawang isip. Kapag sinaraan, iboboto yung katabi. Yun ho, kasi yung mga nasa top, wala na ho Ang kanyang mga katabi, siguro mula sa pang-9, ay ito pong si Pia Cayetano, pang-10, Camille Villar, pang-11, Lito Lapid, pang-12, Amy Marcos, tapos pang-13, Ben Tulfo, at siya nga po, pang-14. So, alam niyo naman ho, kuminsan, ako, ang dami ko na rin nasubaybayan ho ng mga eleksyon dito po sa ating bansa. At kadalasan ho kasi ang labanan ho yung number 12. Laglagan ho talagang sa mga nakaraan ho, malalaking tao yung ang nasa laylayan parang sila po pagkatapos po ng eleksyon, sila po parang nagbibintangan na nagdayaan. Kasi yung mga parang sabotahe, mga kababayan. Pero noon kasi may mga dagdag bawas pero ngayon marahil ay siguro nung mga few days bago mag-eleksyon ay talagang ito na gagawin. Sino-sino ba yung mga katabi natin na kandidato? Yung mga talagang kasi siksikan po sila mula 9 to 12. Yan po siksikan. Pero sa mga ganyan talagang kanya-kanyang gulangan mga politiko. Di po ba? Kanya-kanyang strategy at konting gulang para manalo ka. Ganyan po talaga ang buhay sa politika. Dahil kaya nga sinasabi, napakarami ng politika dito po sa ating bansa. Hindi lang kahit sa ibang bansa. Talagang ganun at minamaniobra yung bawat kilos ng kalaban para matiyak na hindi mananalo. Kasi ganyan po talagang eleksyon wala na ho tayong magagawa. Siguro, dito lumutang po ito pong si Senator Bong Revilla ay para bigyan ng leksyon yung mga sinasabi nagpapakalat ng mga fake news. At siguro kung mabibigyan po ng leksyon para hindi na po ito maulit. Pero lumilitaw na mukhang merong ilang grupo ay talagang nagpakawala ng mga ganitong tao para siraan ito po si Senator Bong Revilla. So, yun lang ho. Abangan ho natin kung saan nahantong ito hong isyong ito kay Senator Bong Revilla. At siguro bukod do sa pagsasampa ng kaso, dito po, cyber libel case, laban po sa di umano'y nagpapakalat ng mga kasinungalingan, laban po kay Senator Bong Revilla, maganda rin ho na talagang hanapan nyo rin po ng butas
o sabihin natin, hanapan nyo ng ebidensya. Yung mga posibilidad na nakinabang at yung talagang parang ino-operate ng paninira. Ito pong si Senator Bong Revilla. Ayan, mga katabi lang ho. Villar, Lapid, Marcos, Tulfo. O yun ang mga nilampasan niya ho, pababa. Siguro, yun ho, maganda. Magkaroon po ng ebidensya. Kasi kung wala namang ebidensya at puro ganyan pag-aanalisa o obserbasyon, magantay na lang sa 2028 elections. Marami pa namang mga pagkakataon na tumakbo kasi ganun ho talaga, di ba? Kahit sa Senado, yung iba dati nanalo, incumbent, tapos nag-eleksyon, talo. Pagkatapos nun, pahinga, sandali, takbo ulit. Sa 2028, takbo ulit. Si Senator Bong Revilla. At siyempre, ganun ho talaga ang buhay. Siguro, pero kung may mga ebidensya po na talaga magdidiin, magtuturo na kung saan ay talagang yung pong nanguna sa paninira laban sa kanya, okay po ito, mas maganda kasuhan. Okay, sa mga bago lang ho sa ating YouTube channel, naku, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at para kayo po ay lagi updated sa ating mga ginagawang komentaryo dito po sa ating YouTube channel. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.